Hello sa mga ka-farm boy, it's Doc Bench once again, ang inyong lingkod. And today, dahil day off natin, sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga ka-farm boys dyan sa Pilipinas. Okay? And kung bago ka lang guys sa page na to, at gusto mo mga ganitong topic na makakatulong sa inyong pagbababuyan, don't forget to follow me. And hanapin mo lang dyan ang mga videos na kailangan mong panoorin. So, unahin na natin guys itong tanong ni Sir Rex Kaingin. Tanong niya, Doc, ano ang mas maganda, natural breed or AI? Ang tinatanong niya siguro dito guys ay yung type of breeding between natural and artificial breeding. Okay? So, ang mas maganda, wag nating patagalin pa, ay yung artificial insemination or breeding. Okay? Kasi mas magagamit natin ng efficiently yung bur. Kasi for one ejaculation ng bur natin, magamit natin siya sa 25 or more na inahin. Kumpara dun sa natural na 1:1 lang. Okay? Andyan papapasok yung mas safe kasi hindi siya magdadala ng sakit or hindi siya mahahawa, hindi sila makakadala ng sakit kung saan-saan pa. Okay? So, mas nagagamit natin ng mas efficient yung bore semen natin. Tanong naman ni Sir Rolando Neri, may YouTube channel din po ba kayo, Doc? Meron po. Sa naghahanap ng YouTube channel, meron akong YouTube channel, Doc Bench, hanapin nyo lang dyan. Hindi ko masyadong nabibigyan pa ng panahon, pero one of these days or years siguro. Siguro pag nakauwi na ako ng Pilipinas, tutukan natin yung YouTube channel ko. Okay? Para baka sakali kumita naman tayo sa YouTube. Dito guys, sa Facebook, hindi naman ako kumikita dito. So lahat na itong ginagawa natin ay this is all for free. Okay? Para lang makatulong tayo dyan sa mga kababayan nating magsasaka, magbababoy dyan sa Pilipinas. So, tanong naman ni Sir Mario Balseta, ad libitum po ba pagpapakain nyo sa inahin na nagpapadede? Hindi po, di ka pwedeng mag ad libitum sa farrowing o sa nagpapadede or naglalactate na inahin kasi magkakause ka lang ng feed wastage. Meron lang pong certain allocation ang pagkain sa isang inahin sa nagpapadede sa isang araw. Okay? Dito, nasa range ng 7 to 9 or 10 pounds. Depende kasi yan guys sa tinatawag na body conditioning score. Okay? So doon mo ano yung kuan, i-design yung kung anong timbang ang ipapakain mo sa kanya. So depende sa practice yan, merong twice a day, merong 3 times a day. Okay? Pero ako ang may sasuggest ko, mas maganda yung 3 times a day. Okay? Kasi mas nagiging kuwan yung conversion ng gatas mas madami. Tapos hindi siya masyadong na i-exhaust yung sauce natin. Kasi kailangan mo din siyang i-prepare bago siya iwalay. Kailangan yung katawan niya hindi masyadong exhausted sa pagpapagatas. Okay? Kasi kung ma ano siya, may exhaust siya, maaaring maapektuhan niya yung kanyang next na ipagbubuntis or baka mas matagal siyang maglandi pagka winalay niyo na. Next guys, PM Doc, tanong ko lang, maganda bang gawing terminal bore ang anak ng F1 at White Durok? Sa tanong niya, ano na yun sir, automatic na yun, nasa terminal breeding ka na. Kasi yung F1, pag i-cross mo siya sa White Durok, yung White Durok is terminal bore na yun. Okay, so ang product mo nun ay magiging patiner na, probably. So hindi mo siya pwedeng gamiting, depende sa trip mo, kung gusto mong gawing terminal bore, wala namang problema yun. Pero ideally, hindi na siya magandang gawing terminal bore kasi tatlo na yung bloodline guys na dala-dala ng baboy na ipapanganak nila. Okay? So pag ginamit mo yun sa another F1, automatic dalawang bloodline yun. So magkakaroon ka na ng 5 bloodline dun sa ipapanganak nun. Okay? So yun na yung tinatawag natin guys na chop suey. Okay? Kasi yung chop suey halo-halo. Ibig sabihin, pag sinabing chop suey yung baboy mo, halo-halo na ang breedline or ang bloodline niya. Okay? So hindi siya magandang, ideally hindi siya magandang gawing terminal bore. Okay? Kasi pag sinabing terminal bore, yan na yung pinakahuling gagawin mo na breeding pag nag-produce ka ng mga patiner or market hogs. Next guys, tanong ni Rocky Nan. Doc, may inahin ako na nag-pseudo pregnancy. Maglandi pa ba yon? After sa 114 days? Okay pa kaya ito o ikal na lang? Direktang sagot guys, ikal muna sir. Okay? Kasi yung mga ganyang condition guys na pseudo pregnancy, it's either mayroon silang hormonal imbalance or meron siyang nakakain sa feeds niya, meron yung mycotoxins na nagko-cause ng pseudo pregnancy. Pag sinabing pseudo pregnancy, nagpapakita siya guys ng signs ng buntis na lumalaki ang tiyan niya, pero hindi siya talaga buntis. Okay? So, ibig sabihin nun, nag-expect ka ng wala. Okay? So, let's say naglandi ulit tapos binulog mo,
tapos mag-pseudo pregnancy na. Malulugi ka lang guys. Okay? Once mo lang ma-experience yung pseudo pregnancy, i-calc mo na kaagad. Okay? Huwag mo nang ulit-ulitin pa kasi i-calculate niyo yung kakainin ng araw-araw. Magkano yung gagastusin niyo tapos hindi kayo nag-expect kayo ng wala pa lang laman. Once lang ma-experience nyo, i-cal nyo na guys. Okay? Huwag nyo nang patagalin. Tanong po, Doc Bench, pwede po ba mag-castrate ng gabi? Maaga po kasi work ko, gabi na po ako nakaka-uwi. Maraming salamat po. Pwede, wala namang problema po yun. Kahit anong oras pwede kayo mag-castrate. Okay? Ang gandahan lang kasi nun, kung gabi kayo magka-castrate, at least pakatapos nyo ng castration, resting na kaagad yung mga baboy nyo. Okay? Pero kung mas maganda sana, umaga, para pagdating ng hapon, automatic, mas mahaba yung resting period. Kumbaga, malilesen mo yung stress sa kanila. Pero kung tatanong nyo kung anong oras, anytime pwede. Walang problema guys. Basta, i-provide nyo yung pangangailangan ng piglet na may heater, okay? Tapos yung na-discuss ko na guys sa isang video na day 3. Ako talaga sinasuggest ko day 3 talaga ang pinakamagandang castrate, okay? So, yung mga nag-suggest pa rin dyan ng more than 3 days, walang problema kung yun yung kinasanayan yun. It's okay guys, basta sinasuggest lang natin kung ano yung pinakamas, ano sana, ideal, okay? Ito guys, sabi ni Sir Jess Pablo, Doc, sabi ng mga technician, hindi pwede magkapon 3 days. Maliliit pa daw bayag. Salamat. Paano ba? Baka kasi sir yung technician na yun, hindi niya pa na-experience mag-castrate ng 3 days or hindi niya alam mag-castrate ng 3 days. So, hindi siya confident nagpag-castrate ng 3 days. Okay? Ganoon naman talaga pagka hindi mo pa nagagawa yung isang bagay, hindi ka confident gawin yun. Okay? So, kailangan mong practicein para masanay ka. Okay? Dito guys, lahat 3 days. Okay? So, wala akong nakita dito na mas behind pa sa 3 days. 4 days siguro kapag medyo kailangan i-delay. 4 days yan. Pwede pa. Pero on the average, 3 days talaga. Ito naman sabi guys ni Sir Anthony Tauli. Doc, tungkol naman po sa ad libitum na pagkain, maganda po ba? Depende yun sir sa stage. Depende kung nasa breeding stage ka, nasa farrowing stage, nursery stage, or sa finishing. Okay? Yung sinasabing ad libitum guys, maganda yun from nursery to finishing. Kasi doon mo nga papagandahin, papalakihin yung baboy. Doon mo hahabulin yung size. So, okay lang mag-ad libitum. Kung kaya mong mag-ad libitum kasi ibig sabihin unlimited yung feeds, unlimited din ang gastos mo. Kung hindi mo kaya yung gastos na nun, okay lang yung restricted feeding. Okay? Doon sa breeding kasi, breeding area, I mean doon sa gestation, hindi ka pwedeng doon guys, hindi ka pwedeng mag unlimited. Kasi yung mga baboy na nag-gestate o mga buntis, kapag ka in-unlimited mo yun, may chance na tataba yung baboy mo. 'Di ba? Maapektuhan yung productivity ng mga inahin. Okay? So, yun lang yun. Huwag kang mag-ad libitum sa gestation kasi mga dambuha lang baboy ang lalabas diyan. Uunti yung ipapanganak, lalaki yung mga piglets ng sobra, mahirapan silang manganak. Okay? Ganun lang yun. Ano naman guys ni Sir Jopel Durias, Doc, afternoon po. Ano po pwede igamot sa inahin ko? May ubo. 2 months na po buntis. Salamat po. Okay. So guys, giving na, just in case yung ubo ni Sir ay bacterial, nasabi natin sa ibang video na mas mainam na yung magbigay ka ng gamot, at least may ginawa ka. Okay, kaysa maghihintay ka pa ng technician or kung sinong veterinaryo na pupunta dyan, sobrang tagal. Kung meron kang chance na gamutin mo na, okay? Kasi sa baboyan guys, napaka-importante ng oras, okay? So kung meron ka dyan, gamot na oxytetracycline, Oxytet, o kaya yung penstreptomycin, meron pa yung trimethoprimsol pa. Kung meron dyan guys sa tatlong yan, na meron ka dyan sa farm mo, bigyan mo na, okay? Yan, mga safe yan sa nagbubuntis guys. Kasi yung baboy ni Sir ay sabi niya, 2 months na po buntis, okay? So, safe yan sa buntis guys, yung tatlong sinabi kong antibiotic. Okay? So, isa pa, kung halimbawa ganitong may case ka ng pag-uubo, kasi karaniwan guys, meron yung dahilan bakit nag-uubo. Okay? I-check mo din yung management mo sa loob, baka masyado kang nagbabasa dyan, laging basa yung mga pens, mga crates, tapos malamig, baka open-sided yung mo, 'di ba? Exposed sa environmental condition, sobrang init, sobrang lamig. Yan, titingnan mo din yan, okay? Tanggalin mo kung halimbawa nakita mong nilalamig siya sa gabi, lagyan mo ng anything na magagawa ka para hindi siya lamigin. Okay? Ganun din pag umaga sobrang init, baka kailangan mo lagyan ng tabing or whatever. Okay guys, itong tanong ni Sir Dennis Corporal, maganda to.
Doc, bakit po pinuputol ang dulo ng buntot ng baboy? Salamat po. Yung tail docking guys, ginagawa yan para ma-prevent yung like cannibalism, ganyan. Okay? So paano mangyayari yun? Kasi yung buntot guys ng baboy pag hindi pinutol, mahaba yan ng almost 5 to 6 inches. Okay? Or mas mahaba pa minsan. Ngayon, pag hindi mo pinutol yun, gagawing libangan or laruan ng mga piglets yun. So pag nasugat, magkakaroon ng dugo, ayun, matututo silang maghanap ng dugo. Magiging cannibal sila kumbaga. So ulit-ulitin na yan. So diyan mo na makikita yung case ng tail biting hanggang sa magkaroon na ng air biting. Lahat na ng makikita yung belly rupture kasi nga ngangat-ngatin na nila yung belly ng mga kasama nila. So hindi magandang kuan yun guys, mangyayari. Okay? So isa pa, kaya siya pinuputol kasi yung ihaba niya dun sa bones tapos yung balat, at least pumunta pa dun sa katawan niya, di ba? Di mapapakinabangan mo pa kasi hindi naman natin usually kinakain yun sa mga slaughter, tinatanggal or kaya basta hindi hindi siya commonly kino-consume. Okay? So sayang din lang. Imbes na ihaba ng buntot, ihaba na nung sa katawan. Okay? So ang ginagawa diyan, tinitirahan lang guys ng almost 2 inches para at least pag dinapuan siya ng langaw yung puwet, meron siyang protection na itaboy yung langaw. Okay? So yan lang yun. Okay? Another question guys, sabi niya, Sir, tanong lang, ma-overdose kaya ang mga piglets kung every 15 days bigay ng B-complex or any multivitamins? Nanganak kasi saw ko 18 sadly, 14 lang nabuhay. Kaso maliliit, 30 days na sila, 6 kilos lang pinakamabigat, 4 kilos pinakamababa ang timbang. Okay, so 30 days na ibig sabihin nasa waning age na sila guys. And ang concern niya kung okay lang daw ba magbigay every 15 days ng B-complex or any multivitamins. Ito yung sinasabi natin guys na wag natin gawing libangan yung pagbibigay ng multivitamins or ng vitamins. Okay? Kasi hindi naman talaga siya ang main na required or pangangailangan ng baboy niyo pagka ganyan na maliliit. Ibig sabihin, it's either yung baboy ni sir ay mahinang magpagatas. Okay? Magpagatas man yung kuwan niya, baka kunti lang. So ngayon, ang pwede diyang gawin dyan, kasi yung paggatas niya, wala ka na magagawa doon, 30 days na eh. So, kung mas maaga sana, bigyan mo na ng mas magandang creep feed or yung booster feeds kung tawagin, bigyan mo ng milk replacer para at least may pangdagdag ka doon sa gatas na ini-intake niya. Meron pang gatas na galing sa labas, outside source. Okay? So, matutulungan natin silang mas maka-cope up sa paglaki. Isa ring maaaring dahilan guys ay baka hindi na sustain ni sir ng maayos yung yung nutritional requirement ng sow habang nagbubuntis siya. So, kailangan din yun. Importante, tutukan din natin yung pagkain ng mga inahing natin yung bubuntis. Kasi doon yun eh. Saan ba naman manggagaling yung ilalaki ng piglets bago sila lumabas? Siyempre doon sa kakainin ng inahin. Okay, so baka hindi niya nabigyan ng maayos na pagkain ng nagbubuntis. So, expected, malit din ilalabas yung mga piglets. So para masagot guys yung tanong ni sir kung okay lang ba, hindi daw ba ma-overdose kung every 15 days siya magbibigay ng multivitamins or vitamins. Well, hindi po siya ma-overdose sir kasi yung 15 days is almost sapat lang na araw yun para sa interval ng vitamins, 15 days. Pero hindi kasi yun ang point dun sir eh. Kung ang point mo ay hindi niya ma-reach yung goal mo na timbang, maaring may problema yung piglet other than sa vitamin deficiencies. Okay? So, maaring during their early stage, baka nag-scouring sila. Kasi yung scouring guys, na-scalp yung kanyang mga microvilli. So, pag nagkaroon ng scouring, yung absorbative capacity ng intestines nila, natatanggal yun. So, it takes how many days para ma-recover o para gumaling. So, kung piglets ang tinamaan ng scouring, automatic yung paglaki nila apektado kaagad. Makikita nyo kaagad yan ilang araw lang. Mahihirapan silang maka-recover sa paglaki. So, maaari nyo gawin dun, sir, other than vitamins, kailangan bigyan nyo din siya ng medication, antibiotic medication, kasi hanggat nandun yung problema, hindi nyo makapapa-recover yung baboy. Ang challenge pa dun, guys, maka-recover man sila, ayun na, runs na o kaya bansot na sila. Okay, gagaling pa at gagaling yun. Kaya lang nga, dahil nga yung intestines ang tinamaan sa kanila, ayun, may chance na mabansot sila. At lalaki pa naman yun, pero hindi na ganun na yung expected natin na size. Yung ganun, iingatan natin guys, during their early stage, dun tayo kailangan pumukus. Huwag natin pupukusan yung medication, yung
therapeutic level kasi dapat dun tayo sa preventives. Okay? So, once natin ma-experience yung ganyang klaseng pangyayari sa mga baboy natin sa bagong panganak or mga piglets, the next time na magkaroon tayo ng ganyang mga anak ulit, kailangan alam na natin kung ano yung gagawin natin. Kasi may tsansa or may possible na mauulit yun. So, alam mo na ngayon dahil natuto ka na dun sa naunang experience mo, natuto ka na, alam mo na kung saan ka magbibigay ng mga bagay-bagay. So, yun muna guys sa ngayon at abangan nyo yung part 2 kasi ang dami pa natin kailangan sagutin. May mga nagme-message sa akin, mga nagko-comment na magandang concern para i-share para sa lahat at sasagutin natin at nang matutunan din ng karamihan na nangangailangan ng informasyon. Okay? So, I see you around on the next video mga kababoy. Baboy!